Mga karos, good morning po. Ayun, naka-headband tayo. Yan, good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Biyernes, bali November 14 po tayo ngayon. Yan, good morning din po sa mga client owner natin. Ayan, maaga tayo dito sa Riego de Dios project. Gawa na may pahabol tayo na kulang na tiles po rito para doon sa additional na tiling works doon sa may outdoor kitchen. Dadagdag din po tayo ng mga materyales kasi yung epoxy na binili natin, yung non-sag, halos kukulangin po talaga siya. Baka bumili tayo ng 3 set lang. Yung mga materyales naman na yan, kung hindi man maubos, magagamit naman ng mga pintor sa ibang bahagi po ng bahay. Bali ito mga karos, pupuntahan din natin yung dalawang project natin dito sa phase 3. So medyo delay lang po yung isang ongoing project natin. Inaayos pa rin po yung gate pass. Tsaka kailangan po natin kausapin yung magsusupply po ng tubig dun sa unit. Bali ito mga karos, samahan nyo po muli kami ngayong araw po na to. Enjoy watching po, let's go. Tara. Si Bilog, good morning Bilog. Good morning. So ito na po yung tiles na binili natin. Nasa 22 pieces. Master Dindo, good morning. Good morning. Yan. Hindi po yan, sa ano yan? Sa iba. Bali binili namin ito mga karos ni Mrs. kahapon. Medyo ano na po yun, medyo alas 5 na yata ng hapon yung humabol tayo sa City Mini Home Depot. Yan, nabili po natin yan sa may ano pa mga karos, sa pinagbilhan po natin dito sa may Indang. Yan, bali yan po yung kukumpleto ng mga tiles po natin dito. Naibaba na po nila yung tiles. So ito po yung mga pinagagawa po natin dito banda. Yan, ito na lang po yung kulang. Yan doon banda sa dulo. So ito nga po pala ay bibilhan po natin ng ito clean out. Ayan, bali ilan ang clean out namin dito? Dalawa. Isa po rito sa may bandang garahe. So yan, nandyan po yung banda yung septic tank. Tapos dito din catch basin naman na nanggaling po dito. Yan sa taas. Tapos ito naman po is yung ordinary na floor drain. Yan, bibilhan po natin. Tapos yung ikakabit nga po pala rito, kaya bakante pa. Ang ikakabit po dyan yung tiles po na ginamit sa TNB, yung white. So yan po ilalagay natin dyan, medyo mas mataas siya. Aside pa sa mga gagawin po rito mga karaos, after ng tiles, ito yung gate na. Yan, maraming nagko-comment kung may gate po to. Yes, meron. So bali folded gate po yung ilalagay rito. At saka yung dito single service area. So meron pa tayong mga kulang na na materyales simula nung inassemble natin to. So konti na lang naman po. Ayan, pinabibilang ko na kay Bilog. Tapos dito banda yung sa pinaka trench drainage natin, yun na lang po. Tapos tuloy-tuloy lang naman po rito yung finishing, retouching at saka yung pinaka general cleaning. Yan na. Nililinis na ng gusto ni Kuya Dindo. Okay na po doon? Halos okay na. Ano, papupuntahin na ba natin sila o wag na muna? Pwede doon sa taas. Kaso nga lang gusto nun, isang gawaan na lang siguro. Okay na lang. Boss, yung hagdanan nga pala. Hindi ko madadala, gawa ng ano. Tasa ko dyan. Ito lang. Sige. Ito lang area po. Siguro baka mamayang hapon na lang. Yan, halos okay na po dun sa second floor. Yan, napakalinis na ng hagdanan. Yan, meron lang doon siya i-retouch dito, kaya kailangan niya yung hagdan. Yan, paano po? Malinis na malinis niya. Hindi ko na makapagamit sa kanila. Sige, huwag ka na muna magpacket dyan sa taas. Pag may kailangan ka, doon na lang muna. Kuya, yung mga switches and outlet ha, kuya. Yes, sir. Pupunasan po. Yan, itutuloy muna ni Bilog. Tapos yung tungkol dito. Ano, may message mo na lang ba uli ako? Ano sir, dalawang tubular na 2x2, isang 1x1, tas dalawang angular. Dalawang angle lang. Ano yung gagamitin natin doon sir, yung DDoS? Yung Angle bar? Oo, yung malaki kasi dadahan yung sasakyan dyan. Sa gitna niyan sir, dito sila lagyan natin na bakal. Sige, dito kasi. Yung square bar. Okay. Nagpas 3 meters eh. Binilang ko na ng ano to, barrel bolt tsaka down lock. Ito yan. Sa ano, sa may, sa ano pala yun, yung wala pa cylindrical yan sir. Sige, bibilihan ko na rin. Basta yan ka muna. Yan mo na gawin. Sa tiles muna, tatapusin mo na yung tiles. Yan, magpapadeliver na lang ako ng mga kulang pa na bakal dito. Pero halos buo na. Yan yung folded gate, 4, tapos may single na tayo para rito. Tapos ito na yung single gate para rito.
Yan, kaso nga lang, hindi pa siya, wala pa po siyang mga bracing sa loob. So ito po yung pinaka-design nito, wala nang combination. Kumbaga, more on tubulars lang. Papadeliver po tayo ng materials kay Ma'am Melanie ulit, then kasabay na. Morning, Chief! Tapos kasabay na rito sa pinaka-trench drainage natin. Dito na tayo sa paradaan sa hardware ni Ma'am Melanie. Ayan. Bali, ito yung mga kinuha pa ni Kuya Dindo nung kahapon. So para to sa mga finishing, retouching and general cleaning. Yan, worth of 890 pa. So malapit na tayo matapos doon sa Riego de Dios project. Tapos kahapon nagpa-deliver ako ng mga materyales sa Tansa Garden Villa. Ayan. Then ngayon naman, ito naman po ay para po sa project natin sa Anyana Beller East. Bali ito, 3 set ng Nansag epoxy. Kung sakali man sumobra to, magagamit po to sa mga dugtungan po ng mga piping board. Yan, kailangan po natin yan. So alalay lang tayo sa materyales, tapos padagdag tayong 2 electrical tape at saka isang box na number 12 na wire. Yan para sa Anyana Beller East project yan. Bali 5,440. Tapos ito naman yung mga darating na mga tubular and angle bar sa Riego de Dios project mamaya. Yan, 3,120. Okay. Shoutout nga po pala kanina sa mag-asawa na nakamotor dito. Binati tayo. Yan, regular viewer natin. Yan, hindi ko na po sila na videohan kasi hindi natin hawak yung camera kanina. And shoutout po, maraming salamat sa pagbati kay Sir and Ma'am. Sana mapanood nila tong vlog. Tara. Magandang araw kila client owner dito. Good morning, Louie. Tsaka kay Ricky. Good morning. Yan yung nansag mo, Louie. Tapos pakiabot ng electrical tape tsaka ng wire kay Kuya Boy. Wag yan, sa iba yan. Yan na. Ay mga karos, tinutuloy dito yung installation ng tiles. Meron tayo rito sa garahe. Tapos meron po tayo doon sa kitchen counter. Electrical para doon sa TNB. At saka yung ating mga narita, yung ating mga metal framing. Yan, ito kailangan nakabaon. So ibabaon na lang po namin yan. Tsaka ito naka-expose pa. Last prior na lang po yan. Ito yung sa garahe, yung tiles. Ayan mga karos, tinutuloy ni Ricky rito yung installation ng tiles. Kapag natapos kami rito, bahagyang itong garahe, nakadrop po siya. Tapos mas mataas po yung pinaka floor area nito. Yan, siguro maliit lang yung diferensya. Kuya Boy, good morning po. Good morning, boss. Yan, nandiyan na yung wire mo, Kuya Boy, tsaka electrical tape. Tapos ito yung gagamitin na lababo. Lagi namin sinasabi rito sa vlog, medyo maselan ang mga installation dito sa TNB. At saka rito sa toilet and bathroom. At saka rito sa kitchen area, ayan. Kaya dito pa lang, pinadadala ko na yung mga materyales. So, ang kulang na materyales dito, yung induction. Wait, paputuloy mo na ba ito? Mamaya pa darating si Mami. Hindi ko naman siya pupunta. Wag mo na. Okay, sige, good. Pero dito, hindi mo na. Okay na. Pwede nang butasin. Sige. So, sige. So, ayan, kinontak ko kanina si client owner na sabi ko baka may oras sila ngayong araw na to, may dala rito yung isa induction para talagang fit na fit po yung installation. So dito naman nakita nyo, dinaanan ko yung lababo, meron na po rito. May kakaiba nga lang pong pamamaraan ngayon na makikita nyo kung paano namin ikakabit to. Siguro i-share ko na lang po sa mga susunod. So ito po yung gamit yung epoxy, tingnan nyo. Naririnig nyo yan. Ganong katigas. Ayan o. Yan, bali, napakamahal na materyales na ginagamit namin ngayon sa tiles. Sabi ko nga kay client, kung kaya naman mag-granite, pero mas triple pa kasi yung mahal ng granite kasi nga ginagamit natin ngayon. So, bali, ang ginamit namin dito, ito po, Nansag epoxy, ulitin ko lang. Yan po yung ginamit namin dito, imbis na yung mga cement na materyales na kagaya ng adhesive cement. So hindi na ho kami gumamit ng adhesive dito. So ito wala pa. Ganyan po yung tunog ng wala pa. Yan. So ito meron na. Yan, mamaya pupunta si client. Ang gagawin ko naman po ngayon is susukatan ko to
Yung toilet and bathroom dito sa taas at saka dito sa baba, at saka yung sa may master's bedroom. Bali, baka asikasuhin na nga rin po pala nila yung mga tiles para po rito. Si Louie kasi may 1 week lang po rito. Bali, kukuhaan po namin siya ng ID after nung 1 week para dire-diretso na po siya rito. Yan na. Napakatagal po gawin yan, yung mga TNB. Yan. Tapos, pagdating po pala rito, ang mga gagawin, yung demolition ng bintana. Tapos, siguro, baka ang gagawin na lang namin, mag-a-advance na lang po uli kami sa renovation. Kasi ang mangyayari po kasi nito, pag nakuha namin yung first contract at saka second contract matapos namin, baka standby naman muna uli namin to. Since may tao na gumagawa dito, baka uunahan na po muna namin, i-advance muna namin yung contract. So ibig sabihin, may metal framing na po kami dyan kung sakali next week. Yan, tapos yung mga demolition po doon, uunahin na po namin. Kaya abang na. Tapos ito, may renovation pa yung natin, yung sa breaker. Yan, ang mahalaga lang naman may materialis. Yung pinadeliver natin dito, or dineliver ko ng mga tiles na 60 by 60, hindi pa po natin yan magagamit pa. Uunahin po muna natin yung mga kailangan gawin doon sa taas. Sa taas tayo. Yan na. May wiring na to, Kuya Boy? Meron lang po sa pababa. Pababa na, okay. Yung ka-heater mo na yung Ito yung sa heater, LED. Yan, 2 ilaw, tsaka exhaust. Yan. Don, morning Don. Good morning. Ito, may metal framing na. Yan. Tapos, diretso na lang ikakabit yung May pa ba tayo dyan, mga materialis? Sa exhaust? Meron. Meron, kompleto? Okay. Yan. Yan, inilatag muli nila Adonis itong scaffolding natin dito. Diyan sila umakyat papunta sa taas. Ito na yung exhaust fan. Yan, para hindi na madoble ang trabaho, pinakakabit na agad natin. Huwag niyo muna lagyan ng ilaw. Maliwanag naman eh. Huwag mo na ilaw kasi baka... Maligilagay. Oo. Yan na. Wiring. Okay na po tayo mga ka-rowhouse. Bali, kapag yung may-ari yung bibili ng tiles, yan, nilalagyan po natin bawat side ng wall at saka yung floor area kung ilan po yung mga magagamit, yung actual. So bali ito, walang pasobra to. Kung sakali pa magkulang, tatakbuhin na lang po natin. Bali may pagkakataon po kasi, kunyari yung isang side ng wall, iba yung gagamitin nila ng tiles or mag-wall accent sila. Kaya naglagay na po tayo kada area kung ilan yung magagamit. So ayan, sila client po yung bibili ng tiles. Pipick upin na lang natin. Ayan. Yeah, tutuloy na lang nila Louie yung installation dito. Yan na. Kakatapos na nila magmerienda. Yan. Kasi Adonis, iniwanan ko na lang po ng pambili ng maliliit na materyales kung sakali may kailangan sila. Mga ka-Ross, bago mag break time, yan, time check 11:28 ng umaga. Yan, bumalik kami rito sa ospital. Bali, follow up check up ni Kuya Aki tungkol dun sa dengue. Yan, halos okay naman na po si Kuya Aki. Nakakapasok na nga po siya ng 2 days sa school. Ngayon nga lang po siya tag-absent. Gawa ng may follow up check up po siya ngayon. Yan, bali hinatid ko lang po si Mrs. dito tsaka si Kuya Aki. Yan, uuwi muna ako sa bahay. Balik update tayo sa mga ongoing project natin. Hindi ko pa napupuntahan yung project natin dito sa phase 3. Mamayang hapon magbibigay tayo ng update po dun. Tara. Oh, yeah. Bali ito mga ka-Ross, okay na po tayo sa ospital. Hinihintay ko na lang po si Kuya Ari tsaka si Mrs. Kaya ihatid ko muna sila sa bahay. Yung update nga pala dito sa Anyana Bel Air East Project,
hindi nga pala makahatid ni client yung mga appliances para po dun sa kitchen area. So may ano naman po kami dyan, may mga alternative plan naman po kami dyan ni Louie kung sakali. Ang ginagawa lang po namin, ini-install na po namin yung mga tiles. Ngayon huli na lang po yung putol. Baga kapag dumating na po yung mga appliances para po sa cooktop or para po sa induction na cooker, ang gagawin na lang po namin, saka na lang po namin siya ikakat para magkaroon po siya ng butas. Bali mga karos, habang naghihintay po tayo kila Mrs. at Kuya Aki, sasagot muna tayo ng iba pang mga katanungan dito. Shoutout muna kay Muji Mike at saka shoutout kay Marivic Hadi from Japan. So ngayon ko na lang po siya na shoutout. Shoutout po, ingat palagi. Tapos may tanong po rito, magkano daw ba kapag kumukuha ng building permit? So sa building permit po, nasa 40,000 pababa kumpara po sa nilalakad po. Bali dito po sa mga project namin, may tagalakad po kami. I-refer na lang po namin sila sa mga client namin, tapos sila na lang po bahala mag-usap. Minsan inaabot po ng 40,000 pababa, minsan 35,000 pababa, minsan 30,000 naman pataas. Ayan po. Sabi ni Sir Jason Santos, tanong niya, saan daw ba makakatipid? Yung gumawa na lang daw ng 3 layer of septic tank na gawa po sa CHB, o yung ginamit po namin sa project natin sa Tansa Garden Premier. So obvious naman, makikita natin mas makakatipid po tayo doon sa PVC septic tank. So conforme po to. Kung naghahanap po kayo ng standard, yung talagang as in standard talaga, doon tayo sa may leaching chamber at saka leach chamber. Yun po talaga yung standard. Pero siya nga, kung gusto mo nang hindi naman pang malakihan at medyo budgeted ka, pwede naman po yung mga ginagamit natin, yung PVC septic tank. Ayan po, sana nakatulong. Wala naman po sa tanong ni Sir, na si Sir Don, tapos sinagot na po ni Odell yung Vlog TV. Okay, bali gumamit na lang po talaga ng silicone. Pag may mga tagas po yung lababo, mas applicable din po talaga yung silicone. Pero pwede rin naman po yung mga epoxy. Kaso nga lang, minsan kapag may tagas ang lababo, ang pinakamagandang gawin po ay baklasin na. Baka naman minsan hindi naman po sa mismong lababo yung tagas, baka sa mga fittings lang nito. Mas maigi po ipa-check sa mga marurunong at veteranong plumber. Ayan, maraming salamat po. Okay mga karos, meron pong tanong dito si Leading Sunrise. Ang tanong niya rito, ano daw ba ang mas mahal, ano ang mas matibay, kung yung ginagamit daw ba natin na 60 by 120 na tiles dun sa project natin sa Anyana Beller East, o yung granite na ginamit naman po natin dun sa Riego de Dios project. So ito mamaya mga karos, sasagutin po natin to. Pupunta muna tayo sa phase 3 project, magbibigay tayo ng update doon sa ginagawa ni Kuya Rigor, at magbibigay din tayo ng update doon sa isang project natin sa phase 3 na nagpa-tiles po sa kanyang floor area. Let's go! Tara! Yan, nandito tayo sa project natin sa phase 3. Kuya Rigor! Good afternoon, Kuya Rigor. Andun yung ano mo, yung Davis Pondo. Nasa baba. Sige. Ito na pala yung binabanatan ni Kuya Rigor dito. Boss, may nagpapa-shoutout. Sige, sino yan? Shoutout nga po pala kay Abby Sula, tsaka Jay Sula. Shoutout, ma'am. Gusto magpagawa ng bahay sa'yo. From ano to? From Manila daw to eh. Manila. Ako, hindi tayo gumagawa sa Maynila. Hindi, yung bahay na papagawa daw sa may Gentry. Gentry. Abby Sula. Hindi, Abby ano? Kababanggit mo lang kanina. Sula yung ano niya, yung pinapa-shoutout niya. Abby Badula. Abby Badula, ayun. Shoutout po, Ma'am Abby. Yan, marami pa pong gawa. Marami pang project dito. Dito sa banda sa location namin. Yan. Ipapagawa yung malaki po, pinakita niyo. Na bahay. So ito muna, solo flight muna si Kuya. Ito Kuya Rigor, ito, dinaanan mo na. Yan. December. Yan, December yata nang katapos sa turnover namin to. Ayuda na. Bill.
tayo sa kabila. Bali dito naman sa isang project natin kila Ma'am Myra. So ito na po yung pinaka tiles ng floor area. Kaya okay na po ito. Tapos dito naman sa loob, mapapansin nyo lang wala pa po yung kitchen counter. So ang gagawin na lang po dyan, gagrinderin na lang po yung para sa pinakapaan niya. Tapos syempre yung additional. Ito. Yan, yan ang maganda sa tiles. Kapag naka-tiles po yung pinaka-floor area, syempre, kahit magkalat ka dyan, madali lang mawawalisan. Ayan, bali, ang kulang ko na lang dito, yung pinaka-kitchen counter. Pagka nabuo po namin yan, halos okay na tayo. Yan na. Bali, yung turnover talaga natin dito. Pautay-utay lang kasi pag may budget si client, doon lang po ulit sila magpapagawa. Yan. Tara. Bali bumalik tayo dito sa Riego de Dios project. Shoutout nga pala kay Leading Sunrise, sa kanya nang galing yung tanong. So ito, bibigyan po natin ng konting kasagutan. Pero bago yon, share ko muna yung mga dumating na materyales. Yung mga extra dumating na materyales mula kay Ma'am Melanie. Ito, bayad na to. So gagawa si Bilog dito nung parang sa grills nung ating trench drainage. Tapos kukumplituhin niya yung ating mga gate. Ito na yung tiles, oh. Log, saan pwede iapakan dito? Ito, okay ito. Okay. So mapapansin natin, nandun naman po yung ating natirang tiles para doon sa TNB. Dito namin nilagay sa ilalim. So medyo nakadrop po siya. Yan. Okay na po yung sa tiles dito. Bibili na lang po kami nung para sa bibili na lang kami nung para sa clean out. So tatlo po yan, isa rito doon sa ilalim ng lababo, tapos meron din po dito sa garahe. Tapos bibilihan na lang din po natin to ng 10 by 10 na floor drainage. Okay na. Bali ito mga karos, yung tanong nga pala ni Leading Sunrise, halos na na po natin to. Nasagot na rin naman natin noon. So ibabalik lang natin. So pumunta tayo dito sa Riego de Dios kasi may dalawang klase ng sink dito, na yung isa naka-tiles, tapos yung isa naman naka-granite. At tara, sample natin. Dito lang pwede. Okay, pwede. So ito. Ang tanong niya kung mas matibay yung granite kumpara dito, ang sagot natin dyan, mas matibay yung granite. Kasi makikita nyo, mas makapal siya compared dun sa mga tiles. Yan, tapos kung ano naman yung mas mura naman po tong tiles compared dun sa granite. Siyempre yung presyo po nung granite, kung ito yung ginamit, 60 by 60, 1:4. Ibig sabihin, yung isang slab ng granite, apat na beses ang mahal niya kaysa dito sa kumpara dito sa tiles. Sa materials na ginamit, yan, magkapareha din po sila. Ginamitan din ng adhesive yan. Kung tatanungin nyo sa manpower, mas mabilis ikabit yung granite pero kailangan ng maraming tao doon kasi kailangan maraming mag-aalalay. Ito naman, medyo matagal ikabit to pero kaya ng isang tao. Yan, kita nyo yung kaibahan. 1:4 or 1:3 ang pinaka-presyo niya. Kumbaga, binili mo ng 100 pesos ang isa nito, 400 pesos naman ang isa nun. Parang ganun. Yan ang pagka-compare. Okay, dito naman tayo sa loob. So, ito naman yung tinatawag na granite. Syempre, kung sa tibay, mas matibay ito. Yan, di ba? Mas matibay ito. Tapos, sa design, mas aesthetic to. Kasi, yung mga granite, merong slab to na umaabot ng 8 feet na hindi mo makikitaan ng putol. Yun kasi meron yun na 60 by 60, meron naman na 120 cm. So yung kagaya din sa Anyana Bel Air East project. Tapos syempre pwedeng
mas malapad yung maikabit dahil sa kapag ka-granite, mas malapad. Yan ah. Kung sa tibay, mas patibay ito. Yun nga lang sa presyo. Tapos syempre, medyo ang ano nga lang pala nito, ang design din. Medyo limit lang po yung mga design nito. Compare dun sa mga 60x60, marami tayong makikitang disenyo nito. And sana nasagot po natin yung katanungan ni Leading Sunrise. So mas mahal to, mas matibay to compared dun sa tiles. Kaya nga yung iba ang sinasabi namin, kung meron naman pong budget, dumiretso na sa ganito. Kaya nauuso lang naman po yung mga tiles para sa counter at saka sa bar counter. Sa kitchen counter at saka sa bar counter kasi nga medyo mura. So ito, bigyan ko kayo ng idea kung magkano to. Ito lang. More or less nasa 30 na yan. Tapos yun dito, kung magkano to, more or less na siguro mga nasa 20. So ito nakikita natin na to, mukhang nasa 60k to, more or less. Kasama na installation, then kasama na po yung labor cost and materials. So conforme yun kung ano-ano yung mga nilagyan. Kagaya dito, meron yan. Yan na. Tapos dito, meron din. Yung sa bar counter. Yan, paikot. Tsaka dito. O, diba? Conforme naman yun kung ano-ano yung mga nilagyan. Yan na. Yan, touching na pala si Kuya Dindo dito. Bali ayun mga karos, maraming salamat po sa inyong panonood ngayong araw po ng Biyernes. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Again, shoutout ulit kay Leading Sunrise. Kung sakaling hindi po natin nasagot lahat ng kanyang katanungan, sana nakapagbigay tayo ng idea. Ayan, kita-kita na lang po ulit for the next video. Ito paalam po muna.